Marta, ikinagagalak ko po kayong makilala. Kung alam mo lang, Rosalinda, ako ang yung tunay na ina. Pero di mo dapat malaman yun. Ang sabi mo, sasagutin mo ako pag ginawa ko yun. Text ako ng text, hindi ka naman nagre-reply. Pwede ba? Hindi ikaw ang tipo ko maging boyfriend. Ayoko mag-amoy grasa ako. Kapal din ang mukha mo magpakita sa akin. Jose, nandito ako para magpaliwanag. Yan totoo! Ginawa ko lang yung mahal ko na Pedra! Manluloko kayo! Wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad. Kahit yung pagsisisi mo, dahil sobrang sinaktan mo na si Rosalinda. Will you marry me? Oo, Fernando Jose. Pakakasalan kita. Ay, grabe. Para talaga akong nanonood ng pelikula. Napaka-romantic ni Fernando Jose. At ang gwapo-gwapo po. Sinabi mo pa, ate. Alam mo, nung tinanggap ni Ate Rosalinda yung alak ni Fernando, kilig! Nakilig ako! At bilang kami ang punong abala sa paggawa ng proposal, I'm sure ako ang maid of honor ng best friend ko. Eh, paano naman ako? Eh, di maid of honor ka din. Pwede namang dalawa, tsaka kapatid ka na ikakasal. Eh, di, ibig sabihin, maid of honor din si Ate Pedra. Si Pedra? Ano? Ang peso. Hindi pwede, no? Bawal ang maldita at batinela sa simbahan. Tama. Bakit parang naririnig ko ata yung pangalan ko dito? Pinag-uusapan niyo. At sino ba tong ikakasal? Bakit parang masyado kayong excited? Nagustuhan mo ba yung surprise ako para sa'yo? Oo naman. Hanggang ngayon iniisip ko, baka nananaginip lang ako. Dati kasi nababasa ko lang to sa libro eh. Pero ngayon nandito ka na, nagkatotoo na. Totoong-totoo to, Rosalinda. Dahil handang-handa ko pakasalan ka kanya. Well, dahil late kang dumating at hindi mo narinig ang pinaka-romantic na proposal ng taon, inalok na ng kasal ni Fernando Jose si Rosalinda. At pumayag ito! Yes! Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ni Tito Florencio, engaged na si Rosalinda kay Fernando Jose. Yun! Sinang niloko nyo? Eh, hiwalay na kaya sila? Ganun kaya? Teka, ha? Meron ba namang hiwalay na ganyang kasweet? At dyan, ha? Hindi tulog si Rosalinda. Gising siya. Aminin, ang saya. Ayan. Aba, ayos ah. Iba ka na talaga, Beto, ano? Mukhang napainlove mo ng sobra yung Abril na yan, no? Iba ka na talaga, Beto. Sagot mo na alak, sagot mo papulutan. Big time ka na, Brad. Kayo lang, eh. Ano masabi ko, di ba? Kakagatin niya yung payo ko. Oo, nagbigay ka agad ng pera. Oh, konting kiss, konting yakap, pera na. Eh, ano ng plano mo ngayon? Ano pa? O di huhututan ko na. Nahinog na eh. O di aanin na ako. Diba? Saka ito, telepono ko. Papalitan ko na to. Ito naman, paglalabas kami, gwapong-gwapo yung Beto. Ha? Diba? Good night. I love you, baby. Hoy! Sino yan? Si Beto. Basahin mo. Tingin. Naman na talaga. Kailan kaya ako nakakahanap ng katulad niya? Ikaw talaga napakang gitera mo. Grabe ka naman. Joke lang yan, friend. Alam mo, huwag ka mag-alala. Darating din yung knight in shining armor. Pero right now, I'm so happy with Beto. Nakakakilig.
Anong oras nga pala makakauwi ang itay mo? Gusto ko na rin sanang hingin ng porma ng kamay mo sa kanya. Hindi ko alam kung anong oras ang uwi nun eh. Alam mo naman yun. Kung gusto mo bukas, kausapin natin siya. Sige, babalik na lang ako bukas. Ate, nakita ko si Tia Marta. May binili lang siya sa tindahan. Pero, pabalik na rin siya. Sayang no, hindi niya nakita yung nangyari kanina. Oo nga. Fernando, Jose, pakilala na kaya kita kay Tia Marta. Total, nandito ka na rin naman. Sige, gusto kong makilala ang iyong Tia Marta. Tapos ganun, malang fairy tale yung proposal ni Sir Fernando Jose. Sa may hagdan yun eh, tapos maraming bulaklak, tapos may mga tumutugtog, ang daming tao. Tapos sabi ni Sir Fernando kay Rosalinda, ring na ring. Ay, puro mali. Sabi nila sa Linda. Siyempre! Oo, Fernando Jose, papakasal ako sa'yo. Sige na bagay sila. Tama ba itong naririnig ko? Papakasalan ng anak ko? Yung tinderang iyon? Ang ganda-ganda ng sing-sing na to, no? Only the most beautiful ring for the most beautiful girl in the world. Kitang-kita ko ng dalawang mata ko. Sasabihin ko na sana sa inyo. Tumahimik ka! Hindi ako makakapayag na doon lang siya mapupunta sa tinderang iyon. Rico! Kasalanan ko, pinakwento mo sa akin. Ang tagal naman ni Tia Marta. Kuya, baka naiinip ka na. Okay lang ako, Lucy. Magsi-CR lang muna ako. Ay, kuya, nandito yung CR. Ito, kuya. Salamat. Yung tanga naman. Malita, Ay, Tia Marta, mabuti nandito ka na. Ipapakilala ko po sa inyo ang mapapangasawa ko. Talaga? Sandali lang ha. Mag-aayos muna ako para naman presentable ako sa magiging asawa mo. Sandali lang, Rosalinda. Lucy, pakalagay naman sa kusina. Sige po. Sandali lang. Dumating na kapatid ni Dolores. Sa amin pinapilitan. Wala na pinapilitan kasi yun. Natanong mo ba siya tungkol sa sikreto ni Dolores? Kasi kung kamag-anak talaga ni Dolores yan, malamang may alam yan. Pero imposible wala siyang alam. Lagi siyang pinupuntahan ni Dolores doon sa koreksyonan. Makikiramdam ako sa mga kinikilos niya. Alam kong may itinatago siya. Lalo na, kakaiba ang pagtrato niya kay Rosalinda. Wala pa ba ang Tia Marta? Nandiyan na siya, kuya. Tatawagin ko lang, ha. Tia Marta? Tia Marta? Ano nga? Nandiyan na po ba papangasawa ng ate mo? Ako, nandiyan siya. Rosalinda, asan yung mapapangasawa mo? Tia Marta, siya po ang napapangasawa ko. Si Fernando Jose. May kinagagal ako kung makilala kayo. Kamusta ho kayo? Pumunta ako dito para pigilan ang pagdayo ng mamamatay tao na si Soledad Romero. Ako, ang anak na yumaong si Atty. Jose Fernando Altamirano at si Doña Valeria Altamirano. Parang boses ng lalaki sa kulungan. Fernando Jose? Yan ang pangalan mo? Opo. Marami na po akong